Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Sky, kung may mga ganito rin kayong story or nas nakakatakot na experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. Dahil malakas pa rin ng ulan hanggang ngayon, mag-ingat po kayong lahat. So let's start! Way back in 2016, umakyat kami ng mga tropa ko sa Mount Romelo, papuntang Buruwisan Falls. Halos 6 hours ang hike bago makarating sa tent site na nasa itaas mismo ng falls. May mga bahay at tindahan doon sa taas na nagbebenta ng pagkain at inumin. At may mga pahingahan din sa daan kung saan pwede ka magpahinga. Isa sa mga pinakamagandang spot ay yung overlooking area kung saan tanaw mo ang Laguna de Bay. Pero ang mali namin, 11:30 PM kami nagsimulang umakyat. Maulan noon, kaya sobrang putik ng trail. Rainforest pa ang lugar kaya madilim at halos flashlight lang ang sandigan namin. Ang nakakatuwa, may isang aso na sumama sa amin. Sabi ng mga lokal, normal daw yon. Parang tour guide na aso. Totoo nga, kasi tuwing may hati ang daan, nauuna siya at hinihintay kaming sundan siya. Kung wala siguro siya, malamang naligaw na kami. Bandang 3 AM, nakarating kami sa isang pahingahan kung saan tanaw sana ang Laguna de Bay. Syempre, gabi pa, kaya wala rin kaming makita. Nagpahinga muna kami, nagkwentuhan at nagpicture kahit puro dilim lang ang background. Habang nagpapahinga kami, biglang nagsalita ang isa naming kasama. Pre, parang kanina pa may sumusunod sa atin. Aba, syempre kaming lahat nagtawanan na may halong kaba. Sabi ko na lang, wag mo kaming takutin. Matagal na kaming takot. Pagkasabi ko niyan, biglang tumahol ng sobrang lakas yung asong kasama namin. Hindi yung normal na tahol, yung tipong galit, gigil, at parang may gustong paalisin. Nakatingin siya sa direksyon ng dinaanan namin. Agad kami nag-flashlight. Puno lang ang nakita namin, walang tao, walang hayop, walang kahit ano. Pero hindi tumitigil ang aso sa pagtahol. Doon na kami kinabahan. Hindi na kami nagtagal. Kinuha namin agad ang mga gamit namin at tumiretso na sa tent site. Kinabukasan, habang nagkukwentuhan kami tungkol sa nangyari, narinig kami ng isang ate na lokal na nagtitinda doon. Lumapit siya at tinanong kami, nag-iwan ba kayo ng alay sa baba? Nagkatinginan kaming lahat at sinabi naming hindi. Napailing yung babae at sinabi niyang, nako, buti walang napahamak sa inyo. May nangunguha dito sa bundok na to. Mag-ingat kayo lalo na kapag naliligo sa falls. Baka may nakatingin sa inyo, mga bantay ng bundok. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko noong marinig yon. Tanghaling tapat na, maliwanag ang paligid. Pero pakaramdam ko, biglang lumamig ang hangin. Yung balahibo ko sa buong katawan, literal na nagsitayuan. Simula noon nangako ko sa sarili ko, kung gusto kong lumangoy may swimming pool naman. Hindi na ako uulit umakyat ng bundok sa 10 oras ng gabi. Buti hindi nagpakita sa kanya. Tsaka mas maganda doon, may aso silang kasama. Napakagaling ng ganun, guys. Kasi nakakatuwa, no? Meron kayong tour guide na aso. So, very cute! Pero, aside doon, syempre nakakatakot yun. Ako, natry ko na rin mag-hike sa bundok. Yung Mount Balagbag. Yan. Hindi ko alam kung anong oras kami nag-start na umakyat. Pero, maliwanag pa yon. I think, baka maaga pa. Ganon. Oo, maaga siya. Kasi naalala ko, antok na antok pa ako nun eh. Pero nakarating yata kami around tanghali na. Pero nakaakit kami, hindi tanghali na sa taas Hindi, halos hapon na. Hapon na nung nakaakit na kami talaga dun sa tuktok ng bundok. Alam nyo guys, ang saya, ang ganda. Sobrang saya talaga as in. Makikita nyo sobrang yung pag-akit namin doon. Syempre makikita mo lang bundok, forest, mga puno, bundok, tapos sobrang hangin. As in, ang lamig guys, kahit tirik yung araw, malamig siya. Kasi mahangin nga. Tapos ang masaya din, kapag gabi na, yan. Kapag gabi na, doon sa bundok na yon, ang saya guys, kasi makikita mo yung Manila. Yung Manila Bay. Yan, makikita mo, sobrang liwanag. Para kang nasa city light sa Baguio. Wah, parang ganun siya. Kasi maraming kong makikita mga ilaw-ilaw, tapos doon ka na sa tuktok, tapos makikita mo maraming bituin, tapos ang maganda pa doon guys, siya, yung buwan
Yun lang yung ilaw nyo, napakaliwanag talaga as in. Open field siya guys, as in napakaganda. Tapos, di ba gabi na? Ang nakakatakot dun guys, dahil sa sobrang dilim, wala talagang electricity dun guys lang kami flashlight. Tapos naka-tent kami. Sobrang nakakatakot yung hangin. Para siyang tao na tumutulak sa tent nyo. Ganun siya. Tapos ako, syempre bata pa ako nun eh. Bata-bata pa talaga ako nun. Ang ginawa, yung pwesto ko sa paanan nila. 'Di ba? Grabe, ang sama ng ugali ng mga tao na yan. Kasama ko dun yung ate ko. Tapos sa paanan lang nila ako. Tapos ang sakit sa likod kasi puro bato-bato, ganyan. Sahig lang talaga, mararamdaman mo yung bato, yung damo, ganyan. Tapos, one time, sa sobrang hangin, lumipat kami sa sa gitna ng mga puno. Yun, nakakatakot dun sa part na yun, guys. Pero nostalgic siya, guys. Sobrang, kung titignan mo, kung i-imaginein mo, madilim, mahangin, tapos yung ilaw nyo lang is yung buwan. Masaya din naman siya. Pero may halong takot. Kasi, kayo lang yun nandun eh. Ewan ko lang kung kami lang yun nandun. Pero, yun, lumipat kami doon. Tapos, kinabukasan, maaga, sobrang ganda. As in, sobrang liwanag. Tapos, sobrang lakas ng hangin. Kahit tumayo ka lang, hahanginin ka. As in, pag gumanon ka, hahanginin ka talaga. As in, mapapagalaw ka dahil sa lakas ng hangin. Tapos, sobrang saya. Yung ibang part ng bundok, natatakpan pa ng ulap. Ganun siya, guys. Tapos, bumaba na rin kami after. Pero kumain muna kami nun. Tapos after, bumaba na kami. Tapos may nadaanan kaming mga river. Meron kami nadaanan na falls. Doon kami naligo, guys. Ang saya. Ocho Falls, yung naliguan namin. Tapos yung isa, hindi ko alam kung anong tawag, pero hindi namin napuntahan yun. Kasi out of time na kami nun, guys. Tapos yan lang. Ganun lang, experiences ko. Tapos, may mga trail kaming binabaan, na damo-damo, kung saan kami sumusuksok. Nakakatakot siya talaga, guys. Pero aside of that, masaya naman. Pero hindi ko na siya uulitin. Pero buti naman at naranasan ko yon. Pero hindi ko na siya gagawin talaga. Nakakatakot talaga siya, pero masaya. So yun lang, guys. Kung may mga ganun din kayong experiences, ay, meron pala kaming experience doon na kami, kwento na may nakita doon silang team na lalaki. Yan. Pero hindi ko nakikita. Sila lang. Nagkukwentuhan sila. Tapos ako, syempre, bata ako, natatakot ako, hindi ko nakikita. Tapos, yung una, ang kwento nila, naka-steady lang siya. Tapos, pag gumagalaw kami, hindi daw siya nakikitang humahakbang. Ang nangyayari lang, lumilipat ng pwesto. Ganon daw yung itim na nila lang daw, itim na tao. Tawag nila doon, itim na tao eh. Basta ganon siya, tapos natakot. Pero sila, kasi nga matatanda na sila, ang kilos nila is kalmado lang. Ganon lang. Tapos kunento nila nung medyo okay na yung ambience sa paligid. Ganon. Ayun, yun yung nakakatakot na part din. Tapos yun nga, nung pababa na kami, puro makakati na yung nadaanan namin. Nagtataka ko bakit yung dinaanan namin paakyat, hindi na ganun nung pauwi na kami. Pero yeah, that's it. If may mga ganun din kayong story, isa nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So yun lang, guys. See you when I see you. XOXO. Ingat kayo palagi. Ang lakas ng ulan. Bye-bye!